Ayan, muna natin ang mga information yung lalim ng drop. Lahat. Okay. Hello, good morning Facebook, good morning YouTube. Ayan, maaga tayong naggayak ngayon dahil pupunta ako ngayon sa Laguna Lake. May inspeksyonin tayo doon na sumadsad daw. So titingnan natin kung anong klaseng sasakyang pandagat yung ating pupuntahan doon. Tapos na yung mga paggawa natin. Tayo yung naatasan na mag-inspeksyon. At ngayon naglalakad tayo ngayon mula dito sa riverbank ng Nabutas. Sakay tayo ng bangka patawid sa Malabon Riverbank. At ngayon nandito na tayo ngayon sa bangka. Patawid na tayo ng Malabon. Nasa gilid lang ito ng ating terminal. Ayan yung ating mga hila, oh. At yun ang ating unit. Oh, dyan tayo galing kanina. Yan ang ating tahanan. At ngayon nakatawid na tayo dito sa Malabon. Mag-aabang tayo ng jeep. At sa kantong ito, dito ako mag-aabang ng jeep papuntang Recto. At paparan lang ako sa lugar kung saan kami magkikita. At sabay papuntang Laguna Lake. Tagig pa ito, sir? So okay, no, may kasama tayong mga barangay tanod. At ngayon nandito na tayo sa area kung saan sumadsad dito sa may Laguna Lake. May kasama tayong barangay tanod sa pagpasok natin dito sa area. Isa pala itong dredger barge, ayun, oh. So kasama sa ating inspeksyon sa pagkuha ng report kung anong klasing lugar yung kanyang napadparan, maputik ba, mabuhangin ba, mabato ba. So ito maputik, so posibleng walang butas, kaso lang posibleng bumauna sa putik ang kanyang kilya. So tama talaga ang aking desisyon na wag magpangtalon at wag magsapatos dahil inspeksyon ng sadsad, siguradong may ganitong senaryo. Yan, lulusong ka sa tubig papunta doon sa bangka bago aakyat doon sa subject na inspeksyonin. Yan, pag nagkasundo sila doon sa taas ay dihilain niya ng ating mga kasamahan. So nagumpisa ako sa aking karera bilang tagmaster sa Ilog Pasig. So dito pala galing yung mga matinding napakaraming water lily, oh. Oh, lumalabas ito doon sa Ilog Pasig papunta doon sa Pasig entrance hanggang sa lalabas ng Manila Bay. Itong mga water lily, dito galing yung mga water lily, no? So malapit na tayo sa ating subject. Yan. At ngayon nakasampa na tayo dito sa ating subject na i-inspeksyonin, isang dredger barge. So puntahan natin ngayon ang mga crew, no? Siyempre kailangan nating makausap yung mga crew regarding sa ship particular bago tayo mag-actual ng sounding dito sa area. So isa sa mga crew dito ay isang Chinese national. Maybe only How many meters? 90. 0.9? Yeah. No 1 meter? No 1 meter. 0.9. Because here have this. No. This have this. Okay. Here. Here. Okay, let's proceed. This. Okay, let's proceed. So nagkaintindihan pa rin, no, kahit papaano dahil may
apps siya sa cellphone na pag hindi kanya maintindihan, ilalapit lang yung bibig mo doon sa cellphone, translate na sa Chinese. Here, oh, How many meters? Here, this 1 point something. 1.3. 1.3. Yeah. Where is the up? Stern. Stern? This is stern. This okay. Wait. Here. Inside. 10. 10 centimeter? Yeah. Centimeter. Only here. Tayo na lang maghahanap ng unahan at saka hulihan ito kasi di niya alam kung ano yung after at saka yung forward. Only here. 1.1. Yeah. Okay. Here. This. Only small. Maybe this. Okay. May mga nakasulat na palang mga numero o drop dito sa Mindek. Pero tingin ko pre-board yan, pre-board, yung natitirang pre-board mula sa tubig papunta sa Mindek. So abanti tayo dito ng kaunti. So confirm, ito yung forward. Ito yung tinatanong ko sa kanya kanina, hindi niya masagot kung alin yung forward at alin yung up, alin yung stern line, stern. Ito yun ang forward. This is the canal outside. Yeah. No good. No good. Yeah. Only. Okay. This. Okay. So ito yung port side forward. At ito naman yung port side stern part up. Ito yung starboard side up or stern part starboard. And last but not the least, ito yung starboard side forward. So confirm lang natin, ito yung pinakaunahan talaga dahil sa mga dredger vessel, kung alin yung ginagamit sa paghukay, kasi ang dredger vessel kasi ang ginagamit kasi ang mga dredger vessel sa paghukay, yung may mga mababaw na mga area, pinalaliman. So ito yung ginagamit niya panghukay, nasa unahan talaga yan nakalagay. So ito yung unahan. So ayan, kuna na natin ang mga information, yung lalim ng drop lahat. So nakuha na natin yung vessel information at saka kanyang status, no? Nakuha na natin yung ship particulars at siyempre nakapag-sounding na tayo kung gaano kalalim yung tubig ng kaniyang pwesto. At ngayon uwian na tayo. So ito mga ano na ito, siguro mga hindi naman ito bahay, mga tambayan ng mga palaisdaan, mga fish kids. Meg, ito mga bahay, Meg, bantay to dito, Meg. Bantay sa mga fish kids. Hindi ka akit, sir. Akit tayo, sir. So dito naman sa area na ito, nagmi-meeting sila kung paano ang gagawin sa paghila. Sa tingin ko wala namang problema ito dahil ni oil spill nga, wala yan dahil bars yan eh. Damage din sa wala mang corals tong area na ito. So maiwasan lang siguro na wag ma-damage yung mga fish kids na malapit. At yun lang, sana magkasundo sila sa taas. So hihilain yung bars na yan, no? Para makabalik na sa operasyon yan. So uwi na tayo, uwi na.
Ito pala yung sitwasyon dito sa gilid ng Laguna Lake, no? Oh, maraming mga tambayan para doon sa mga nagbabantay sa mga may mga fish kids. May mga bangka din siyempre sa gilid. So balik na ako doon sa Nabutas kung sakali magkasundo sila, kasamahan natin ang ihila sa bars na yan. Hindi tayo pwede dahil bago makarating dito papasok ka ng Ilog Pasig, maraming mga tulay. So yung mga hindi double deck na mga tag ang hahatak dyan.